Ngayon mo lang ba ito nasasabi? Ano po, ngayon lang. So ngayon lang? Siyempre, lola ko naman po. Hindi, ngayon mo lang nasabi. Dito lang ngayon sa Facebook people mo nasabi na sinasaktan ka ng lola mo. Opo. Pinalis niyo ako para masunod yung gusto niyo. Pinabalik ka naman namin. Kaya Ayaw mo lang kasi Babalikan naman bumalik. namin, ayaw niyo lang. Kailan niyo ako pinabalik? Ba't hindi niyo po kagad na pag-usapan yung ganitong ano? Ngayon niyo lang naisawalat dahil kasi nag-aaway-aaway na kayo. Pilit po nililihim kasi inurin ko po talaga siyang anak eh. Lahat, yung buong buhay ko, hindi talaga po lang asawa dahil sabi ko, kompleto na. Total may anak na ako. Alam mo, hindi ko magustuhan dito, Elizabeth, yung pagsasagot-sagot mo. Kasi kitang-kita po. hindi, kung Klaro, ano sana nahimik ka, alam mo, oo, masakit malaman yung ganyan. Pero siguro, hindi mo ba na-appreciate na kung doon ka na doon sa tunay mong magulang, ano kaya ang naging buhay mo eh? Ano nga, iniwanan ka eh. Oh. Matagal-tagal din nag-usap ang ating konsyensya ng bayan at sila Elizabeth. Narito na po ang kanilang final advice, attorney. Alam mo, Elizabeth, maaaring masakit nga na sa kalagayan mo ay malaman mo na ang inakala mong iyong ina, ang inakala mong iyong lola, ay hindi mo pala tunay na kadugo sapagkat hindi nga sila ang iyong tunay na magulang. Subalit dapat mo ring harapin ang katotohanan at tanggapin ang katotohanan na bagaman hindi mo sila kadugo, sila na ang tumayong at aktual na naging magulang mo hanggang sa kasalukuyan. Dahil dito, ang nais ko lamang sanang ipatanaw sa iyo ay yung utang na loob. Tamang o tanggapin na natin na maaring nagkulang, nagkamali ang iyong lola sa iyo. Subalit kung mayroon mang ganon, katotohanan at nangyari man yon, subalit mangingibabaw sana ang pagkilala mo sa kanila na sila ang naging dahilan upang ikaw ay naging tao at kinakailangang magpakatao. Dahil dito, ako'y nakikiusap sa iyo, magpakababa ka. Humingi ka ng tawad at alalahanin mo na hindi ikaw ang dapat ay nakatira doon, subalit nandun pa rin sa kanilang bahay, sa kanyang bahay ni Lola. Nandun pa rin yung nais niyang arugain ka at ang iyong anak. Kaya't sa pagdidesisyon mo ngayon, Elizabeth, bagaman malaya ka, isaalang-alang mo rin ang mga panahon at hanggang sa kasalukuyan, ikaw ay tinuturing na anak at apo ni Flor at saka ni Lola Corazon. Yun lamang. Doktora. Alam niyo, nagtataka ako kung bakit pag sinabi kasi ang isang bata or isang tao ay ampon, napaka-negative kaagad ng connotation na, parang ano ba yun, putok sa buho, parang ganun. Pero actually, hindi niyo naman siguro naintindihan na pag sinabing ang isang tao ay inampon, merong nag-aaruga, may nag-aalaga, merong magulang na tinuturing, may lolang tinuturing. At nung nag-uusap kami, kung nagkaroon ba ng kabawasan ang mga pangyayari ito para ituring ang isang nag-alaga sa'yo na ikaw ay isang anak at ikaw ay naging isang apo, meron nga ba talagang kabawasan, Elizabeth? Sabi mo wala. At sinabi rin ng iyong nanay at ng iyong lola, wala. So kung ganun, nararapat lang na ikaw mismo ang magsimula na ayusin ito. Yun lang po. Father. Bakit po natin sinusunod ang batas ng Diyos? Halimbawa, yung sinasabi, isaalang-alang natin ang ating mga magulang. Igalang natin ang ating mga magulang at matatanda hanggang sa kanilang pagtanda. Bakit po natin sinusunod yun? Dahil mahal natin ang magulang. Mahal natin ang mga matatanda na nagmahal sa iyo. Kaya, ang nais ko lang iparating sa iyo, Elizabeth, na hanggang sa pagtanda ng iyong mama, ng iyong lola, kahit alam mo ngayon, nalaman mo lang ngayon na hindi ka kadugo nila, patuloy mo ring mamahalin ang iyong mama Flor at
mamahalin mo rin ang iyong Lola Corazon. Sana naman tuloy-tuloy ito. At sana bukas ang iyong puso upang magkasama-sama uli kayo, ngunit baguhin mo ang takbo ng iyong buhay. Yun lang po. Alam mo, gulong-gulong ang isip ngayon ni Elizabeth. Ngayon mo lang nalaman ng buong katotohanan. Pero alam mo, lahat ng ito, ng problemang ito nangyari nang hindi mo pa alam. Siguro, ibang klaseng proseso ang kailangan mo pagdaanan para matanggap mo ang nalaman mong katotohanan ngayon. Pero ngayon, naging klaro sa akin na talagang totoo nga na kung ano ang kinalakihan ng bata. Paglaki, kung ano nakasanayan, ganun din siya. Masakit malamang ang mga naramdaman mo, lalo na ngayon nalaman mo katotohanan. Pero siguro dapat katok na rin ito sa puso mo na baguhin mo na ang sistema sa bahay. Kasi kung palagi na lang iisipin mo, ginawa niya ito, ginawa niya yon. Paano naman yung mga magagandang ginawa ni Lola? Siguro may kabutihan din na nangyari sa bahay na yun. Kaya nandoon ka pa rin. Sana ang maghari ngayon sa bahay ninyo yung pagmamahalan. Ang pagmamahalan na hindi nyo lang binuo sa isang taon, sa isang araw, kundi sa 21 years. Sana yan ang isipin mo kung ano man na desisyon na gagawin mo ngayon. Sa English, if you cannot be grateful for the life you have, be grateful for the life you have escaped. Dahil Tagalog, sa Tagalog, kung hindi mo kayang magpasalamat sa klase ng buhay ang meron ka ngayon, magpasalamat ka sa klase ng buhay iyong natakasan. Dahil kung hindi si Aling Flor ang umampun sa'yo at tinangkap ka na buong buo, nasa ka na kaya ngayon? Maari natutulog ka sa kalsada, gutom na gutom, maari yung susunod mong kakainin ay makikita mo lamang sa loob ng isang basurahan. Minsan kasi yung pagpapasalamat ay ginagawa natin kapag may gagawin ng pabor yung kabilang partido. Pero sometimes, pasalamatin din natin yung klase ng buhay ang meron tayo ngayon. ngayon, alam na ni Elizabeth ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Ano nga ba ang dapat niyang gawin sa lolang kanyang nasaktan at pinalayas? Gamit ang inyong mga vote pad, press A for pabalikin si Lola. Or press B, palayasin pa rin. A, pabalikin. B, palayasin. Ito naman, hindi ko na alam kapag may nakita pa akong palayasin, sarili niyang bahay yun. Eto na. Ano ba ang dapat gawin? 96% na nagsasabing pabalikin. At dahil ito naman ang resulta ng ating online opinion meter para sa ikalawa nating tanong. Elizabeth, ngayon nalaman mo na ang naging sitwasyon na iniwan ka ng isang babae sa kinikilala mong ina at hindi mo tunay na lola na si Lola Corazon. Ito na siguro ang tamang oras para sa isang napaka-critical na desisyon sa iyong buhay. Elizabeth, it's time to face the people. Sorry na sa mga nagawa ko. Bumalik na po sa bahay. Hindi ko rin kasi kaya makita hindi ka kasama, Lola. La, sorry na, La. Balik ka na sa bahay. Sorry na sa lahat na nagawa ko. Wala naman laki na Lola eh. Nanay natin. Oo, kasi balik ka na sa bahay na.
Yan ay nantis ko sa inyo, mingi kayo ng tawad. Ayoko lang pinagmamalakan niyo ako. Sa mama mo. Ma, sorry na ba? Sorry na ba sa nagawa ko, mama? Ayos lang yun. Alam mo, pinalti ko na ulit. Kaya na maliit ka. Sorry na, mama. Ayos lang yung sabi kasi nasaktan ako sa ginagawa mo sa lola mo. Hindi ko na ulitin, promise. Sabi ko na ang totoo. Sorry na po. Sorry na, ma. Sorry na. No? What? Dito mo. Maganda yung naging desisyon. maganda yung naging desisyon mo, Elizabeth. Pinag-isipan mo mabuti. Oo. Mahal ka talaga ni Aling Flora. At At ni naloko Lola. mo. Para makumpleto, wala kang plano? Anong plano mo? Ano gusto mo, yakapin kita? Wala, Peng. Sorry na. Hindi ko po ulitin. Ma, sorry na po. Hindi ko na po ulitin yung ginawa ko. Sana naman, kahit hindi sa pagmamahal, respeto lang sa matanda na ko sa inyo. Pinagtiwala ko sa inyo yung mama ko dahil hindi ko pagtinuring na iba dahil nag-asawa mo yung anak ko. Ayaw ko na maulit yan. Mga na po yan. Ginagawa ko lahat para makatulong sa inyo. Ginagawa ko lahat. Talagang mukhang maraming pag-uusapan ng pamilyang ito. At sana po, Chris. ang pag-uusap ninyo ay malumanay lang po. Lola, Hindi, medyo di ba sabi kulang tayo. Pag may kailangan, ba't naiinis kayo? Ano lang, imbis na gin ang inumin, tubig na lang po. Tapos medyo konting kalma lang po, para hindi naman po ma-high blood. Para alagaan nyo din po yung inyong wag po kayo papainit ang ulo. Pag mainit na ang ulo nyo, kausapin niyo po ng masinsinan yung apo niya na, uy, uminit na ang ulo ko, ha? Pwedeng tigilan niyo na yan. Kung ano man yun, pwede naman daanin sa maayos ng pag-uusap. Siyempre, di ba? Ang gusali o ang pundasyon, hindi nagagawa sa loob ng isang araw lamang. Yes, maraming pag-uusap at pag-aayos ang mangyayari. Anong ginagawa natin, Elizabeth? Bakit Ba't ka tayo lumatayo? umatras ng ganito? Bakit tinutulak mo ako? Asawa mo yan, doon ka eh. Ba't ka naman lumalapit sa akin? Wala ko eh. Uy, masyado na kayo naging close, ha? Masyado eh. Ayaw nga namin maghiwalay eh. Pambihira. Alam mo, syempre maraming salamat din kay Maribuena na Maraming inalagaan salamat. si Lola. Thank you. Na kakaiba rin naman ang pagmamalasakit. At imbis na nag-aaway kayo, dapat siguro talaga nag-uusap kayo ng masinsinan. Maribuena, baka naman pwedeng imbis na nag-aaway kayo, Elizabeth, mag-usap kayo maayos. Para meron ka ring, para may hingahan ka rin pag talagang umiinit na ang Karagdagang ulo mo. kakampi. Para meron kayong kakampi. Maraming salamat muli sa inyong lahat, lalo na sa inyo po, Aling Flor, at dito nyo po sa Face the People na piling ibunyag po ang katotohanan sa pagkatao ni Elizabeth. Alam namin hindi naging madali yon para sa inyo. At maraming salamat din syempre kay Lola Corazon na nag-aruga at nagmahal sa isang batang hindi naman niya kaano-ano. At siyempre, maraming salamat sa advice at gabay ni na Attorney Ben Acosta. Dr. Camille Garcia and Father Sunny Merida. Ang mahal nating konsyensya ng bayan. At salamat din ng taong bayan at sa ngalan ng Reyna ng taong bayan, Tintin Babaw. Hanggang sa susunod na harapan, ako po si Edu Mansado. At ako naman po, si Jelly de Belen. Sa taong bayan ang opinyon. Sa iyong desisyon, face the people. Susunod na, Let's Ask Pilipinas with paring Ogie Alcacid.